natin ang ating Bible sa 2 Corinthians 8:15. Ayun na po, 2 Corinthians 8:15. Babasahin ko po ang sabi ko rito. Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor. But they are also filled with abundant joy, which are overflowed in rich generosity. Nakakaranas sila ng matinding trouble, naghihirap sila, pero sa kabila nito, sila ay napuno ng abundant joy. May kakaibang ligaya sa kanila, kahit walang pera, masaya sila, at ang naging resulta ng kawalan nila ng salapi o pera, ang naging resulta mas naging mapagbigay pa po sila. Yan po yung sinasabi sa verse 2. Verse 3, For I can testify, sabi ni Paul, siya daw po yung nagte-testify, that they gave not only what they could afford, hindi lang po yung kanilang ma-afford ang kanilang pinagkaloob, but far more. And they did it for their own free will. Ano po, wala pong namilit sa kanila, walang nagtulak sa kanila, sila po mismo ang gustong magbigay. Number 4, they beg us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. Sabi po ni Paul, katunayan, yung beg po kasi, pag tinagalog natin, na malimos. Ano po? Katunayan, sabi ni Paul, ay nakiusap pa po sila sa amin o na malimos na magkaroon ng mga activities na magkakaroon sila ng privilege at magkaroon sila ng pagkakataon na makapagbigay sa kapatiran doon sa Jerusalem. Po. Sabi po niya sa verse 5, they even did more than we had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us just as God wanted them to do. Hindi lang po yun, ito po ay mga Christians na they surrendered their life to Yeshua Christ. Katulad po natin. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Diyan po tayo sa verse 10. Diyan po tayo sa verse 10. Diyan po tayo sa verse 10. Sabi po rito, here is my advice. It would be good for you to finish what you started a year ago. Last year, you were the first who wanted to give, and you were the first to begin doing it. Verse 11, now you should finish what you started. Let the eagerness you showed in the beginning be matched now by your giving. Give in proportion to what you have. Dito po parang sinasabi ni Paul, na finish what you started. Po. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo kung ano yung sinimulan mo, tapusin mo. Sabihin niyo po sa katabi nyo, kung ano yung sinimulan mo, tapusin mo. Amen? Kung sinimulan mong ayusin ang buhay mo, tapusin mo ngayon. Amen? Kung sinimulan mong i-upgrade ang iyong buhay, tapusin mo. Kung sinimulan mong mapalapit ang buhay mo sa Panginoon, ituloy mo. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Amen po? Sa verse 12 sabi, whatever you give is acceptable if you give it eagerly and give according to what you have, not what you don't have. Of course, I don't mean your giving should make life easy for others and hard for yourselves. I only mean that there should be some equality. Papaliwanag po yan. Hindi naman sinasabi ni Paul na pahihirapan mo sarili mo para pasanin ang buhay ng iba. Hindi ko sinasabi ni Paul yan. Sabi ni Paul, sabi po sa 14, right now you have plenty and can help these who are in need later. Later, they will have plenty and can share with you when you need it. In this way, things will be equal. Ano po?
Sino sa tingin niyo po ang mayaman dito na makakatulong sa iba? Sino po sa tingin niyo yung milyonaryo dito na makatutulong sa iba? Ano po? Ang sabi nito, sa ngayon, marami ka pa at pwede ka pang tumulong sa iba. Pero later, they will have plenty and can share with you when you need it. In other words, sa ngayon, ikaw ay marami. May kaya, pero darating ang panahon, yung mga natulungan mo ang magkakaroon at ikaw naman ang tutulungan nila kung kailangan mo. In this way, things will be equal. Nakuha niyo po ba yung sinasabi ni Paul? Ano po? Tumulong ka ngayon, sabi. At pag tumulong ka ngayon, pagdating ng panahon, ikaw naman ang wala, yung mga tinulungan mo, siyang tutulong sa'yo. Amen po ba? Sana po ganun, ano? Sana po ganun, yung tinulungan mo, ay tutulong din sa'yo, no? Sana ganun. Nangyayari kasi ganito kahit sa pamilya, pag may isang may kaya, lagi na lang, pagka nakatulong yung tao na yon sa kanyang mga pamilya, malalaman ngayon ng mga ibang mga kapamilya. Kaya ngayon, pagka may problema, lahat na buong pamilya sa kanya na ngayon tatakbo, pupupugin na siya. Ano? Ang masama, pagka nagkapaligan ng salita, ikaw pa pipintasan sabihin nyo, kadamon naman yan. Amen? Sabi ni Paul, kailangan maging equal. Ayan po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po yung topic po na ito ngayon is very direct. Ano po? Pinagpuyatan ko po ito na maging encouragement po sa ating lahat. Amen po? Pagka po sinabi ko sa inyo yung title, which is sasabihin ko na po sa inyo kung ano yung title ngayon, very direct talaga. Ang title po ng ating message is, Why should I give my money to church? Ang title po ng ating message is, Why should I give my money to church? Tahimik po natahimik po. Doon po sa baka po may makapanood sa YouTube, ano po? Baka po may makapanood sa YouTube kasi inaano ni Ma'am Ning to Doon sa mga makakapanood sa YouTube, tahimik po dito nung binanggit ko yung title. Amen. Mag-amen nga po tayo. Amen. Sensitive po kasi yung topic na ito, ano po? So makita po natin in this passage, mga kapatid, Paul is teaching the Christians in Corinth na suportahan daw po ng simbahan ang mahihirap na miyembro ng kanilang simbahan. Ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Corinto, yung nangangailangan dyan sa Jerusalem at dyan sa Judea, suportahan niyo sila. Share your blessings, sabi ni Paul. Amen po? Kung meron kang, sabi ni Paul, tulungan mo sila para pag ikaw naman ang nangangailangan, sila naman ang tutulong sa iyo pabalik. Ganun po ba yun? Sana po, ganun, ano? Pero sa totoo lang, hindi ganun lagi ang nangyayari. Real talk po tayo. Ano po? Hindi laging ganun ang nangyayari. Minsan, tinulungan mo, pero hindi ka tutulungan pabalik. Minsan, in-encourage mo, pero di ka i-encourage pabalik. Minsan, sinuportahan mo, pero sisiraan ka pa pabalik. Real talk lang po. Ayan po. Ngayon, sometimes, kung ano yung binibigay mo, hindi rin gano'n ang nakukuha mo. Pero ang sinasabi po ni Paul sa mga taga-Corinthians, sabi niya, tularan ninyo yung mga taga-Macedonia. At makaka-relate din po tayo doon Tularan niyo yung mga taga-Macedonia. Tingnan niyo sila, kahit na sila ay naghihirap, they give more than what can they afford. Naghihirap sila, pero they give more what they can afford. Po ba? Because they want to help others who are in need, and especially they want to help the church ministry at yung mga gawain ng ating Panginoon. Tingnan
niyo po sa 2 Corinthians 8:2, sinasabi po ni Paul dito, yung resulta ng kagalangang natanggap nila, yung peace of mind, yung joy. Ano po? Amen? And I hope, I believe, na lahat tayo dito sa Great Shepherd Baptist Church and Ministry ay may kakaibang ligaya. Meron tayong kakaibang ligaya na natanggap natin, nakuha natin, galing sa ating Panginoong Yeshua Christ. Amen? Amen po ba? Ayoko mag-assume, pero pwede ko po bang marinig? Pwede po ba kayong mag-agree sa akin? Huwag niyo na po itaas yung kamay niyo na dahil kay Yeshua, mas lumigaya ang inyong buhay, mas naging payapa ang inyong buhay, hindi magaan, hindi madali, mahirap pa din, pero nakakangiti ka sa gitna ng pagsubok. Amen? Amen. Maraming salamat po. Kung sabi ni Paul, yung resulta ng kanilang kagalakan, naging generous sila sa iba. Ano po? They give far more than they can afford. Kahit hindi nila afford, willing silang magbigay generously. Sabi pa po ni Paul, sila pa mismo ang namamalino sa amin na magkaroon kami ng activities at opportunity para sila makapag-share ng kanilang blessing. Sila pa po yung mismo, yung namamalino. Sabi po, they beg. Again and again, sabi ng mga taga Macedonia kay Paul. Ano? Alam niyo po, napakasarap pa siguro pakinggan yun. Ano? Kasi si Paul, as a pastor, at katulad din po ng ating pastor, nakakasarap siguro mapakinggan na pagka may tumawag, pag tatawag tayo sa ating pastor, sasabihin natin, Pastor, kumusta po? Ang sabi ni pastor, dito ako, nagpapagawa tayo ng third floor. Pastor, wag po kayong mag-alala. Tutulong po ako sa pagpapagawa ng ating third floor. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ako pinilit. Hindi ako sinakal. Hindi ako pinilit. Pero gusto kong magbigay. Bine-bless ako ni Lord Ano? Alam niyo po, marami na akong mga churches na pinanggalingan. Ano po? At kung ikukumpara natin yung mga churches na mga Baptist churches sa buong Pilipinas, ano po, sa Pilipinas na lang po tayo mag-usap, maaawa po kayo sa churches ng mga Baptist churches. Lalo na po yung mga nagsisimula. At ang ating pastor, si Ma'am Nate, naranasan po nilang magsimula. Napakahirap po. Pero kung i-compare natin yung mga Baptist churches doon sa mga tinatawag natin, sinasabi natin, pinag-aaralan natin. Actually, sa Bible school, pinag-aaralan namin na itong mga ito ay kulto. Pero pag pumasok ka sa simbahan nila, magugulat yan. Kaya minsan, nag-iisip ako, itong mga taong ito, hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa, mali yung katuro sa kanila, pero sila pa yung faithful na nagbigay para maigawa yung kanilang bahay sa bahay. And they are disciplined. Kaya nga tinuturo ng ating Panginoon yung discipline ng pagbibigay. Amen po ba? Say amen. Amen. Ano po? Alam niyo po, may narinig ako yung isang matandang pastor, kailan lang, recently lang nag-preach siya, sabi niya, kung kayong mga kapatid namin na hindi magpapastor, na hindi magmi-mission, na hindi magpa-Bible teacher, na magsa-Sunday school teacher, na hindi magtuturo sa mga bata, na hindi magkukwire, kayong mga kapatiran namin, magpayaman kayo. Amen? Bakit? Para pagka yumaman kayo, tutulong kayo sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Kaya hindi bawal magpayaman dito sa church natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Yeshua. Sabi ni Paul, sila pa yung mismo na mamali mo sa amin na magkaroon kami ng activities at opportunity para sila makapag-share ng kanilang blessing. Ito lang po ba ang ating activities? Hindi po, marami pa po. Active po tayo ngayon sa BGM.
Baptist Global Mission. Pagka po ikaw ay partner ng BGM, ibig sabihin po, magbibigay ka financially sa mga missionary na nag-uumpisa. At ito po ay malaking encouragement sa mga pastor na nagsisimula, na mayroon silang natatanggap financially. Nai-encourage po sila dahil sila ay nagsisimula pa lamang. Amen po ba? At para po sa kaalaman yung lahat, alam niyo na po ito, ano po? Ang Piedmont College of Theology po, ang presidente po at CEO sa Asia Pacific, walang iba kundi yung ating pastor. Siya po ang fundadores niya dito sa Asia Pacific. At kung makikita niyo, maproud kayo sa ginawa ng ating pastor dahil sa naglilingkod siya sa ating Panginoong Yeshua. Sapagkat ito ay kalat na sa mga ibang bansa, Singapore, Malaysia, Japan, lahat po. At bakit ka magiging proud? Kasi bakit hindi ka magiging proud? Sapagkat kaparte po tayo doon sa Piedmont na yun na kung sino man ang makatapos doon at hinipo ng Panginoon at sinet out siya ng kanilang churches. Amen? Nakakapag-create po iyon ng mga laborer. Sabi nga po ng Panginoon, the laborer is few, but the harvest are many. Amen po ba? At ang vice, ano po ba mamname yung BPAA? BPAA. Yung po ang title nyo eh. BPAA. Ayun, Vice President for Academic Affairs, si Ma'am Neng, tapos nakaganon, registrar. Siya po siguro lahat yung registrar sa lahat ng registrar, siya yung registrar. Amen po ba? Bakit sinasabi ko po sa inyo yung mga bagay na ito? Kasi po makikita po ninyo yung legacy. Na within 35 years, mayroong legacy ang ating pastor na hanggang ngayon, ginagamit ng Panginoong Yeshua. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero ang nakalulungkot lamang, mga kapatid, ayaw pag-usapan ng simbahan ng pera. At kung pag-uusapan man, kailangan mild lang. Yung hindi masasakal ang membro, yung hindi masasaktan, yung hindi masasalin. Amen po ba? Amen. Kasi po, money is a sensitive subject. Ano po? Brother Sito, you cannot talk money on holy ground. Parang ganun na yan po. Pero kung pag-aaralan po natin sa salita ng Diyos, ay mas marami pang katuruan si Yeshua Christ about money and giving. I-research niyo po yan. Mas marami pa siyang katuruan with money and giving kaysa sa prayer. And 50% ng katuruan ni Yeshua Christ is about money, giving, and stewardship. At yan po siguro pwede nating itakil sa Sunday School. Amen po ba? Amen. Pero kung kasi tinuturuan tayo, kaya po ganun, kasi tinuturuan tayo ng Panginoon how to handle our finances. Kasi alam ng Panginoon, kung wala tayong wisdom na nanggagaling sa Kanya, kahit na anong blessing ang natanggap mo, mawawala, maglalaho, parang bula. Kahit na milyonaryo ka pa ngayon, kung wala kang wisdom na nanggagaling sa ating Panginoong Yeshua Christ, maglalaho parang bula. We need wisdom to steward the blessing that God given us. We need wisdom. Yan niyo po yung mga tumatama sa loto. Wala silang wisdom, bigla na lang sila naging milyonaryo. Na panood ko sa TV, nanalo siya, tapos kung ano-ano nangyari. Tapos kinalaunan, naubos yung pera niya. At yung kanyang binilatuhan, yun ang nagbabalato sa kanya. At least, nasunod yung sinasabi ni Paul, tinulungan mo, tutulungan ka rin. Po ba? Pero, yes, some of Yeshua's teachings talk about money, and if our Lord Yeshua's talk about it, we should talk about it. Don't you think? Amen? Amen? Amen. That's why we have to address this question. Why should I give my money to church?
Why should I give my money to church? Why should I give my money to church? Amen? Good question, Brother Sito. Ano ka na may kausap ako. Good question, Brother Sito. Sabi. Good question? No! Hindi po yung good question. Why should I give my money? Is it your money? Pera mo ba yan? It's God money. Pera ng Diyos yan. Katiwala ka lang. Amen? Sabi pa rito, why should I give my money? It's not our money. To church. We are not giving this money to church. That's the wrong question. We give money, time, talent, treasure to God, to Yeshua. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Why should I give my money? It's not my money. It's not your money. It is God's money. It's Yeshua's money entrusted to you and to me. So kung tatanungin natin, why should I give my money? Wrong question. Pangalawa is wrong question again. Because you're not giving it to the church, you are giving it to God. You are giving it to the Lord Yeshua, so two wrong questions. Now, if we are asking why should I give my money, it is not your money and giving it to the church, not to the church, but to the Lord Yeshua. Amen? We are not giving to church. We are not giving to missionaries. We are not giving to our pastors. We are not giving, but we are giving it to our Lord Yeshua. Amen? Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. I think the better question is, kung si Lord Yeshua ang nagbigay, bakit kailangan ibalik? Siguro yun yung magandang question, ano po? Kung hindi po, kung ang nagbigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng talent natin, lahat ang ating Panginoon Yeshua, bakit kailangan kong ibalik? Ngayon naman po, kung ang Diyos ang nagbigay, kung ibabalik ko, kailangan ba ng pera ng Diyos? Ito yung magandang question. Ito yung magandang sagutin. Okay, let us answer the question. If God gave it to me, bakit kailangan kong ibalik sa Panginoon? Kailangan ba ng Diyos ng pera? Okay, let us answer that question. Amen? Sabi po rito. I believe to answer that question, we should be reminded of yung ating pong first points. When you give your honor, when you give to Yahweh, you honor Him. Ano po? You honor God Yahweh when you give. Pag po tayo nagbigay, ino-honor po natin ang ating Panginoong Yeshua Christ. Amen? Question, sabi ng Bible, it is better to give than to receive. It's more blessed to give than to receive. Now, without raising your hand, ano po, ilan sa inyo ang nakatanggap ng blessing from God? Sasabihin niyo po, amen. Ano po? Pero, in case hindi ka mag-amen ngayon, let me remind you na yung oxygen na hinihinga natin ngayon, blessing ng God yan. Amen? Amen po? Amen. Yung suot mo, blessing ng God yan. Ano po? Nakapagpariban ka, blessing ni Lord yan. Nakapagpatina ka ng buhok, dati puti buhok mo, ngayon itim na, blessing ni Lord yan. Yung sasakyan mo, blessing ni Lord yan. Yung tricycle na ginamit mo papunta rito, blessing ni God yan. Yung kahit naglakad ka papunta dito, blessing ni Lord yan kasi malakas ka, binigyan ka ng good health ng ating Panginoong Yeshua. So let me assume na lahat tayo dito nakatanggap ng blessing from our God Yeshua. Say amen. Amen. Amen.
Baka mahina. Okay, 1, 2, 3. Say amen! You? Amen? We all receive a blessing from God, from Yahweh. And when we give to God, we give because God gives. Siya yung unang nagbigay sa atin. Kaya tayo nakapagbibigay sa ating Panginoong Yeshua because siya yung unang nagbigay. For God gave His only Son. Ibinigay niya para sa ating mga kasalanan. And katulad po ng taga-Macedonia, He gave more than He can afford because He gave His life to us. Amen po ba? Paborito ko po yung John 3:16 talaga. Because that is the key. Kung papapag naaalala natin yan, especially po ako, pag naaalala ko po yan, lahat ng blessing na pinagkakaloob sa akin ng Panginoon, nararamdaman ko. Maaaring hindi mo mararamdaman yung mga maliliit na bagay na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Pero araw-araw sa umaga pa lang paggising natin, alam na natin blessed tayo ng Panginoon. At ngayon, kung sasabihin ko ng mga ibang tao na, naku, dyan naman sa Great Shepherd Baptist Church and Ministry, lagi na lang mayroong pinapagawa. Lagi na lang may contribution. Amen po ba? Remember, pag po tayo nagbibigay, hindi po tayo nagbibigay sa church. Nagbibigay po tayo sa ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya every time na ikaw ay magbibigay sa ating Panginoong Yeshua, every time na ikaw ay magbibigay to advance the kingdom of God, every time na mag-i-invest ka to advance the kingdom of God, kapag ikaw ay nagbibigay sa ating Panginoon, nire-recognize mo na may mas higher authority kaysa sa iyo. Pangalawa, every time you give to the Lord, you are always reminded and recognize that there is a God who is worthy of honor and trust and glory. Amen? So when you give to God, you honor Him. You give Him the glory. Palakpakan mo natin ang Panginoon. When we give to Yahweh, when we give to Yeshua Christ, we honor Him, we give Him the glory, we honor Him more than your attendance in church, more than your 6-hour prayers every day. 6 hours po ba? 6 seconds. More than your reading the Bible. And giving to God is a reflection of your heart. Where your treasure is, there is your heart. Kung nasaan ang iyong treasure, andun ang iyong puso. Amen? Because giving is not a money issue, giving is a heart issue. Sabihin niyo po sa katabi niyo, check your heart. Amen. Sabi po rito sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Hindi sinasabi dito na hindi mo pwedeng pagsabayin ang sinasabi dito ng ating Panginoong Yeshua, imposibleng meron kang dalawang Diyos. Matthew 6:34, either you will hate the other or love the other, either you will be devoted to one or hate the other, either you will love God or money, but you cannot serve both God and money. Interesting. Sinasabi ko, you cannot serve both God and money. Pero hindi sinabing, you cannot serve both God and your wife. You cannot serve God with your spouse. God and house. God and work. Kasi po, pag mo pinag-usapan itong Matthew 6:26, parang sinasabi na, naku ang kalaban mo yung trabaho. Pag hindi nagtrabaho, ano mangyayari? Amen? Ang kalaban mo, pamilya mo. Ay, hirap naman nun. Dapat ang una mong kakampi, pamilya mo.
Amen po ba? Pwede po nating pagsabayin yan. Pwede po tayong Diyos natin, ang ating siyang inuuna natin, ang ating Panginoong Yeshua, at yung mga blessing naman, nakakamtan din po natin. Pwede sabayan. Kaya lang, hindi mo pwedeng gawing master yung pera. Amen? Kaya ko po sinabi na yon, kasi naniniwala ako na yung pinakamatinding competitor ng Diyos sa buhay mo, pera. Hindi trabaho, kaya nga nagtatrabaho ka para pera. Kaya nga pansinin nyo, sa mga game show, pagka malaki yung prize, pinipilahan. Amen? Pero kung may game show na ang prize ay panalangin lang, walang pipila dyan. Amen? Joke mo yun, tumama naman kayo. Walang pipila dyan. Ano po? Tingnan niyo mga kapatid, either you chase money or God, but you cannot chase both. Tingnan niyo po, kaya ka tumataya sa loto, pumipila ka kasi gusto mo yung 100 billion. Huwag ka magugulat kung mayroong Lakeside Baptist Church Ministry, baka may makita ka po. Joke lang din po yun. Amen? Pumipila ka. Pero aanin mo yung 100 million papel lang yun. Yung nabibili ng papel na yun, ang talagang gusto mo. Hindi mo talaga kailangan yung pera na yan. Kaya mo lang gusto yung pera kasi yung nabibili ng pera. Ano po? Ano ba yung nabibili ng pera? Ano ba yung nabibili ng papel? Na kailangan mo kasi kung pera lang yan, wala yan. Papel lang yan eh. Pero yung nabibili nun, ano ba yung nabibili nun? Kotse. Magagamit mo for comfort. Bahay. Magagamit mo for protection. Amen? Malambot na kama. For comfort. Nakapatid, di ba? Pero aanin mo yung kama kung mamamatay ka naman. Aanin mo yung kama. Ano po? Sisilip ka na sa taon. Comfort po ang kailangan. Peace. Ano? At kailangan mo pag pumila kung comfort at peace lang naman pala yung tunay na kailangan mo. Ba't hindi mo pahingin sa Diyos, manalangin ka, libre pa. Bibigyan ka niya ng peace. Ba't hindi ka lumapit sa Diyos, bibigyan ka niya ng comfort. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga sabi, you cannot serve two masters. Now let me say this, money is not wrong. Earning money is not wrong. Hindi po. We must use our money to serve us. Not the other way around. Hindi po ubra na yung pera, yun yung magpapasunod sa atin. Ang kailangan po, yung pera, yun po yung ating gagamitin. Pasusunod rin natin yung pera sa pamamagitan ng ating comfort. Hindi po masama na magkaroon ng comfort. Gusto po ng Panginoong Yeshua yan. Hindi po niya pinipigilan na mag-enjoy yung mga anak niya. Sapagkat pag nag-enjoy yung mga anak niya, doon sa blessing na pinagkaloob ng ating Panginoong Yeshua, natutuwa ang ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Ayaw ng Panginoong Yeshua, maghirap ka. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Money is a great servant, but a terrible master. At totoo lang po. And thinking natin we should work hard for the money. Yun po yung thinking natin. No, we should let the money work for you. For us, that is what we call stewardship. Amen? Amen? Amen. What you do for what you have will speak volume of what you are. Kung ano yung ginagawa mo sa kung anong meron ka, doon makikita at makikilala ang kung anong karakter meron ka. At kapag kuripot ang puso mo, hindi mo marirepresent ang generous na Diyos. A stingy heart cannot represent a generous God.
What shall profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Amen? Amen po ba? So, when we give, we honor God. And number 2, sa ating pong pagtatapos, number 2 points, you give to what you value and love. You give to what you love and value. Amen? Anak, buksan natin sa Mark 12:41 and 44. Mark 12:41 and 44. Dito po tayo magtatapos. Anong oras na po ba? 11:20 pa? Okay naman pa. Sabi po rito, Mark 12:41, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowd dropped in their money. Many rich people put in large amount. Next. For they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Amen. Amen po ba? Naintindihan po ba? Naintindihan naman po natin, ano po? Ano po? So, she gave out her love to God. Giving when done without love, it becomes burden. Pansinin niyo po. Pansinin niyo po. Yung pong mahalin niyo, yung paborito niyo, kahit lang sa mga, kahit lang sa pag-Christmas, ano, meron kayong binibigyan ng mas maganda, mas mahal, kasi you value and love that person. Meron naman kayong binibigyan na, ay, bigyan na natin siya, isama na natin, kasi nakakahiya naman. O ibigay mo ito sa kanya. Tama? Mali? Related? Nakaka-relate po ba kayo? Amen. Kung binavalue mo siya, mahal mo siya, katulad ng iyong mga anak, kahit 30,000 ang tuition fee niyan, 5 years old pa lang, kahit 30,000 tuition fee niyan, babayaran mo yun. Pag-aaralan mo yung anak mo. Bakit? Kasi mahal mo. And binavalue mo. Amen po ba? Ganun po. Ganun po yung ginawa nitong balong. Binigay niya po yung lahat sa kanya kasi binavalue niya ang Panginoon at mahal niya yung Panginoon. Ano pa po? But giving when it's done out of love for God, it becomes a source of joy. Pag nagbibigay ka, dahil masaya ka, katulad ng ginawa ng mga Macedonian churches, na kahit na walang-wala na sila, nagbibigay pa rin sila kasi nagkakaroon sila ng joy, at dahil sa joy na yon ay lalo pa silang nagiging generous sapagkat tuwang-tuwa sila, masayang-masaya sila, para silang katulad ng cheerful giver. Ang ibig sabihin, pagka sinabing cheerful, hilarious, pag sinabing hilarious, sa'yo na yan. Ibibigay ko sa iyo yan, God, because I love you and I value you and I honor you. Hindi ako magbibigay ng sobra lang doon sa akin. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon. Yung mga binigay nila, malakas ang kalansin, pero sobra lang sa kanila yun. Pero yung binigay ng balong, lahat-lahat na sa kanya. Hindi pa nga niya alam kung makakakain na siya pag hiningi ng bahay, pero pinagkaloob pa rin niya. Ano po ibig sabihin? She gave to God out of trust in God. She learned to trust God whenever she gives. Pinagkatiwalaan niya yung Diyos. Alam niya na itong pera na to, hindi akin to, sa iyo to God. Ibibigay ko sa iyo. At pag ibinigay ko sa iyo, alam ko, hindi mo ako pababayaan. I trust in you, God. Minsan kasi, ganun talaga, ang tao, ganito. Teka muna. Iisang daan na lang itong pera ko. Mamamasahe pa ako. Kakain pa ako. Oh, ano natira? 20.
Pwede na yan. Amen po ba? Meron sa churches namin noon. Pero hindi po, kahit hindi magandang gawin eh. Sabi nung nag-preach, sabi, i-reach itong mga ganito, mga tithes na, i-reach. Tapos tumatatapos na, sabi, kung mahal niyo ang Panginoon, sabi, kung mahal niyo ang Panginoon, yung laman ng inyong pitaka, lahat ng laman ng inyong pitaka, ilagay niyo sa offering. Mabuti na lang, 50 na ang laman ng pitaka ko doon. Kung marami pala, at nandoon pala yung pambayad ng kotse, tapos. Pinatatawa ko po kayo. Pero yung ginawa ng balong ito, she trusts God and loved God. She honored God. Lahat po ay pinagkatiwala na sa Panginoon. She gave to God that much due to her. Appreciation to God. She simply wants to give thanks to the Lord. Kaya sila nagbigay. Para katulad po natin. God gave us His only begotten Son. And then when we believe in His only begotten Son, we have eternal life. And we have to thank God and give the honor and value and love to our God. Kahit ito mo yung tayo.